Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Rooney Nepoposeno. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang kilo po daw ng feeds ang ipapakain sa mga inahing baboy pagkatapos mabulugan hanggang manganak? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapakain natin mga bagong bulog ng mga inahing baboy. Importante po mga kaibigan, yung mga bagong bulog ng mga inahing baboy o mga nagbubuntis o magbubuntis ng mga inahing baboy ay mayroon po itong tinatawag na feeding program po para sa kanila. Para po maging malusog po yung mga biik doon po sa loob ng kanyang tiyan habang sila po binubuntis po mga kaibigan. Katulad din po sa pag-alaga ng mga fattening o mga patabaing baboy, mayroon din po silang mga tinatawag na feeding program para po pag-abot ng expected date of harvest nila ay makuha po lang yung tinatawag na expected weight na kailangan para po sa mga fattening. So dito po tayo sa mga inahing baboy na nabubuntis o mabubuntis. Kadalasan po dito sa aking backyard farm, habang ako po ay nagpapabulog sa aking mga inahing baboy, sa araw mismo po ng bulog mga kaibigan, ako po ay hindi po napapakain sa kanilang feeds. Empty po yung kanilang stomach. Nang sa ganon, hindi po mag-init yung kanilang tiyan. Nang sa ganon, marami pong biik ang mabubuo habang siya po binubulugan. Kasi po hindi po nag-init yung kanyang tiyan. Ito po ay base lang po sa aking pong experience mga kaibigan. Kaya po hindi po ako napapakain sa araw mismo ng bulog. Kinabukasan, day 1 hanggang day 30, ang aking pong pinapakain niya sa 1.5 kilos to 1.75 kilos na po yan ang aking pong pinapakain. So pagkapag-confirm na po nabuntis ito yung mga inahing baboy, kasi po hindi po sila magre-reheat at 21 days, from day 31 to day 106, ang pinapakain ko po na breeder feeds ay 2 kilos to 2.5 kilos na po yan mga kaibigan. From day 31 to day 106 kapag confirm na po nabuntis. Dapat i-confirm nyo na nabuntis yung mga inahing baboy nyo bago po kayo mag-increase ng pagkain. Kasi kapag hindi buntis yung inahing baboy nyo at saka nag-increase kayo ng pagkain hanggang 106 days po yan, malulugi po kayo sa kaiintay kasi po hindi po buntis yung inahing baboy nyo. Kapag confirm na buntis, ayan po, doon na po kayo mag-increase ng pagkain ng nasa 2 kilos to 2.5 kilos na breeder feeds hanggang 106 days mula po 30 days. Pagdating po ng 107 days pataas mga kaibigan hanggang 114 days yung expected date of delivery, ang pinapakain ko po dyan ay lactating feeds 2.5 kilos per day hanggang 110 days po yan. Pagdating po ng 110 days papunta po 111, 112, 113, tayo po ay nagbabawas na po ng pagkain sa kanila. So pagdating po ng 110 days ganun pa rin, 2.5 kilos per day. Pagdating po ng 111 days, 2 kilos per day na lang. 112 days is 1.5 kilos na lang. 113 days is 1 kilo na lang. 113 days is 1 kilo pa rin. And then papunta po ng 114 days ay wala pong kain yan mga kaibigan. Kasi po sa expected date of delivery, manganak man yan o hindi po ako napapakain sa kanyang mga halagang baboy para po magutom yung biik doon po sa loob ng kanyang tiyan. Para po makatrigger na mailabas yung biik at makatrigger po na maglilibor para manganak po yung mga inahing baboy po mga kaibigan. So, yun po yung ating feeding guide na ating pong ginagamit sa ating pong mga inahing baboy pagkatapos po silang mabulugan. So, yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.